Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Simulan natin ng balitaan with the news na isang Bitcoin millionaire ang nagtago ng $2 million worth of treasure sa ilang chests na nakakalat sa buong United States at kahit sino ay may chance na makahanap nito at maging rich instantly. Sa loob ng mga chests ay may cash, gold coins, and even USB drives na may lamang cryptocurrency keys worth tens of thousands of dollars. Ang tao na nasa likod nito ay si John Collins Black na dahil na maaga niyang nabuo ang kanyang fortune ay gusto niyang ma-experience din ng iba ang thrill of risk and reward, just like trading Bitcoin. Imbis na i-donate niya ang pera niya to charity, inisip niya na ikalat ito sa mga gubat, parks at kahit sa mga abandoned places. Para tulungan ng mga treasure hunters ay naglabas siya ng ilang mga clues online. At matapos nga ang ilang oras matapos ma-post ang mga clues ay naging active ang mga Reddit at Discord channels at pati TikTok exploded with people sharing maps and theories. May isang chest na ang nakita at may laman itong $20,000 worth of gold bars at $50,000 worth of crypto keys. While maganda naman ang nahangari ng millionaire, may mga nagko-comment pa rin na may ilang mga hunters na pumupunta sa ilang dangerous na lugar para lang maghanap ng mga chest. Pero meron din namang nagsasabi na inspiring ang ginawa ng millionaire dahil it lets ordinary people taste the excitement of striking it rich kahit na may treasure hunt na kasama. Sa ibang balita naman, sinabi ng Telegram founder na si Pavel Durov na may kinalaman ang French intelligence sa pagkakaalis ng opposition channels bago gawin ang Moldova elections last year. Ang alegasyon ay ginawa ni Durov habang nangunguna ang pro-European Party ng Moldova sa panibagong parliamentary vote kahit na nakikigulo ang Russia sa issue. Ang di pagkakaunawaan ay lumabas dahil sa pressure on digital privacy platforms gaya ng mga messaging apps up to crypto networks. Ang alegasyon ni Durov ay kaugnay ng ongoing battles in crypto lalo na sa pagdating sa issue ng privacy. Ang challenge kasi dyan, pagdating sa mga priorities, lalo na sa mga political sensitive moments, ang mas kailangan ang greater transparency, clear standards, and independent oversight mechanism. Samantala, isang new study ang nakapag-reveal ng isang LLM agent na nagtetest ng MMORPGs by reasoning and exploring game stats ang mas magiling pa sa mga human testers. Ang AI agent ay tinatawag na Titan at this may reshape how games are tested across PC and mobile. Sa dalawang ginawang commercial trials, hindi lang nakompleto ni Titan ng 95% ng assigned tasks, kundi nakadetect pa ito ng previously unknown bugs na hindi kayang gawin ng mga human testers. Ang ginawang study suggested that in the future, ang mga AI agents will not only mimic players but also reason like them at maaaring makapag-identify ng mga glitches, balancing mechanics, and navigating dynamic virtual environments more efficiently than human testers. Samantala, isang Bitcoin address na may hawak na 400 Bitcoin worth over $44 million ang nagsimulang maglipat ng assets kamakailan lang. Di umano ang Bitcoin sa nasa wallet ay nakastore mula pa noong November 2013 at tumaas ang halaga nito by 16,000%. Lately nga ay marami tayong nababalitaan ng mga Bitcoin wallets na biglang nabubuhay dahil sa pag-abot ng value ng Bitcoin to $100,000 level. Just to give you an idea, noong 2013, ang halaga ng Bitcoin ay nasa $720. Sinasabing ang mga may-ari ng mga wallets na ito ay maaaring mga early miners during Bitcoin's early years, kung saan pwedeng mag-mine pagamit ang inyong mga computers. And rounding up our news for this week, as October arrives, ito na rin ang simula ng tinatawag na Uptober. Tinatawag na October ang month of October dahil this is the month that Bitcoin performs well historically. Makikita rin na 9 out of the past 10 years ay puro green months ang October. Ang October stems from the fact na October gains have historically been supported by September's weakness and the markets making any gains look outsized. And as a result, October has become a cultural meme na malalim na na-embed sa crypto folklore.
Kaya naman marami ang nagdadasal na baka naman this October ay magkatotoo na ang kanilang crypto profit dreams. At yan ang mga mainit na balita at bumitang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista Two Moons. Magkita-kita tayong muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy niyo pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! It's just right that people get their profits from Bitcoin because alam naman, matagal nang hinihintay yan. So,